Mabina. Bye-bye. Bye, Mabina. Say bye to them. Bye. Bye, everyone. Bye. See you next See year. you next year. Enjoy walking, meeting everybody, and speaking, and buying bread. Passing out the bread and Passing out bread, stuff. snacks for the kids and grown-ups. The big kids and little kids. Yeah, you will be Miss Mabina. You will be back in US walking every morning, and only few people you say good morning. That's right. And you cannot use anymore the word Mayong Buntag. No, they don't know what I'm saying. I'll probably say it by mistake. I'll probably say Mayong Buntag. Yeah, That's maybe right. when you arrive in US, and when you say to people Mayong Buntag, and they will They say, what's that? I've been in the Philippines a year. That means good morning. good morning. Yeah, you spread the Bisaya words Yes. there. So next time, Hi mga Inday, good morning mga Burya. So welcome back to my channel. And baka nagtataka kayo mga Inday, andito na kami sa condo namin dito sa Cebu City. Hindi na ako nakapag-video yesterday sa barko mga Inday at saka sa travel namin kasi nagmamadali kami, baka maiwan kami ng barko. At saka, ayun mga Inday, konti lang yung na-video ko. Nakapag-desisyon na talaga kami ni Dodong na bumalik dito sa Cebu, sa city mga Inday. Kasi, ayun nga, palagi siya nagkakasakit sa probinsya. Hindi niya hiyang yung mga tubig at saka mga kinakain niya sa probinsya mga Inday. Kaya ayun, nakapag-desisyon na talaga kami na babalik kami dito sa Cebu mga Inday. Ito si Eric, hindi pa rin siya totally okay mga Inday. Kasi yung video na nakikita nyo na pinatingin ko sa inyo yung lupain ko, kung saan ako muntik nang mamatay nun sa lupain ko mga Inday. Sumama siya sa akin nun, pero hindi pa talaga siya totally 100% okay. Mahina pa siya, pero hindi na siya nagtatay mga Inday. So, ayun, sinunod namin yung payo ng doktor, yung antibiotics niya. Ayun mga Inday. So, ang tagal namin nawala dito mga Inday sa probinsya. And dito ako ngayon sa labi mga Inday. Pupunta ako sa ilalim sa basement kasi ang tagal na naman hindi nakauwi dito yung sasakyan namin. Hindi namin napaandar pag uwi namin kagabi kasi ang haba ng biyahe, napagod kaming dalawa ni Dudong mga Inday. So ayun, tagal, busy ng elevator dito. Ay, tulog pa ulit si Dudong mga Inday. Nakagising siya ng 5 o'clock this morning. Tapos tumingin siya sa kwarto ko. Tapos bumalik siya na matulog. Ayun, so ako na muna mag-check sa car. Ayan, nung nag-worry ako mga Inday, kasi palaging umuulan, di ba? Tapos dito sa condo namin mga Inday, bumabaha talaga dito pag malakas yung ulan. So, papaandarin ko yung sasakyan, sana na lang okay pa. Walang damage. Wala kasi kaming balita mga Inday, na dito mga Inday kapag umuulan malakas, yung baha dito, naku, mataas yung tubig dito mga Inday. Ayan. So, hindi kami nakabalita kung umulan ba dito. Mahigit isang buwan kami mga Inday doon sa probinsya. I-check natin yung sasakyan. Hindi ko nakabiran yung ang dust. Hala, tingnan yung motor ko mga Inday. Hindi ko siya ang alikabok. Grabe. Isang kamay ko lang yan mga Inday. Ay, sus ko, grabe. Hindi ko man ito natabunan mga Inday kasi akala ko hindi kami Diyos ko. Grabe, para itong abando na motor dito. Hindi ikot na natabunan mga Inday kasi akala ko makabalik lang kami agad dito. 3 araw lang kami sa probinsya. Yung 3 araw mga Inday, ay nago, naging 1 buwan, higit 1 buwan. Hala. Ito yung sasakyan namin mga Inday. Nago. Lahat naman talaga dito, dusty talaga mga Inday Itong motor, kawawa yung motor ko. Kapapaanda rin ko rin yung motor ko. Ano ba yan? May basura dyan, Hala, sorry Rick, hindi kita natabunan. Grabe yung alikabok mga Inday, Tagal talaga kami nawala dito sa bahay na ito mga Inday, sa pundo. Naiwan ko yung mga gamit, hindi ko pa ito natakpan. May takip man ako dito mga Inday, pero hindi ko talaga inakala
na magtatagal kami doon sa probinsya. Nagustuhan naman talaga ni Eric na mag ano sa probinsya mga Inday, magstay ng longer sa probinsya. Pero ayun nga lang, nakapag-decide kami na umuwi. Halo, may ano-ano na dito mga Inday, oh. May cobweb na dito, oh. Ay, nako. Ayan. Pero nakapag-decide talaga kami mga Inday na bumalik na kami dito sa syudad. Kasi aside from hindi siya hiyang sa probinsya, palagi siya nagkakasakit, palagi nagtatain. Malapit na rin yung uwi niya pabalik ng Amerika mga Inday. Kaya kailangan namin umuwi na dito. Nagmumudog bago sa kanya. Paanda rin ko muna itong motor mga Inday. Wala, hindi naaandar mga Inday. Sa tagal na hindi napaandar tong motor ko na Inday, hindi na siya mag-start. Wala, hindi na talaga siya mag-start mga Inday. Paano ba ito? Padyakan ko. Wala, hindi na talaga siya Wala, hindi na talaga mga Inday. Ayan, muntik na. Ayan. Tingnan yung ilaw mga Inday, oh. Ganyan lang. Ganyan lang sa mga Inday, Diyos ko. Ayaw na talaga umandar ng motor ko mga Inday. Siguro nabasa talaga ito ng tubig. Siguro nagbaha talaga dito. Baka naabot to ng tubig mga Inday. Ayaw talaga mga Inday. Naku, ilang padyak na ako, oh. Ayan. Magbibigay lang siya ng konting power mga Inday. Subukan ko naman itong sasakyan mga Inday. Hala, uy. Ayan, okay lang siya. Uy. Mabangas pa naman. Hala. Hindi na nga mag-on itong alanak ko. Ayan, okay na pala. Hala, uy. Naunsa naman eh. Subukan kong paanda rin ito mga Inday. Okay pa. Maandar pa mga Inday. Okay lang. Okay lang yung sasakyan mga Inday. Okay lang yung sasakyan na paandar ko lang. Tapos yung aircon malamig lang. Yung motor ko lang talaga mga Inday, problema, hindi na maandar. Ay naku, hindi na maandar yung motor ko. Anong gagawin ko? Ay, wala akong magamit ang motor ngayon mga Inday. Ganito pala yan pag matagal na hindi mapaandar. Sino bang nakaranas nito mga Inday, mga buryat? Ilang panjak ko na talaga dyan sa motor mga Inday. Siguro nga nabasa talaga yan ng tubig. Kasi minsan, ang tubig dito mga Inday, ang tubig dyan mga Inday, buong basement mga Inday, tagatuhod na yung tubig minsan mga Inday. So ang tagal namin ditong nawala. Wala kaming update, wala kaming balita kung bumaha ba talaga dito. So yun yung isa sa duda ko mga Inday. Aside from hindi na paandar ng isang buwan o mahigit isang buwan mga Inday, kung hindi yan nabasa, baka andar lang yan. Kung nabasa man yan, siguro yun ang dahilan. Hala, oy, paano ba to?
pinatay ko na yung sasakyan. Yung sasakyan mga inday, umaandar pa naman siya. Pero kapag inon ko yung aircon mga inday, may naririnig akong weird sound sa ilalim. Sa ilalim dito mga inday, may naririnig akong weird. Like parang tagagargargarag ganun mga inday. Pero isa pa yung problema ko is yung motor ko mga inday, hindi na talaga maandar. Ang naisip ko, baka sa battery. Kasi matagal na hindi na paandar. Baka na-drain yung battery ba. So kukuha na lang siguro ako ng technician mamaya. Papapuntahin ko dito mga inday. Pero gisingin ko muna si Eric mga inday. Kasi alas 8 na naman ang umaga. Gisingin ko na lang siya para siya na mismo yung makakita ba. Siya na mismo yung makarinig sa sound ng sasakyan. Engineer ba yun si Eric? Engineer man yun si Eric, malalaman niya yan. Mga inday, sinabi ni Eric na magtawag daw ka ng technician. So yung technician mga inday, andyan na sa basement mga inday. So susundin ko mga buryat. Baka talaga sa battery lang talaga yun eh. Wala pa naman siya dito mga buryat. Ayaw mga inday. Magpaguroy na ko. Paguroy na ko sa kanilang motor. Ato na tayo ka ito eh. Igamitan mo na ma'am. Siyempre na. Mga inday, nag-ano na sila ng PC para maguroy. Ayan na mga inday, malapit na. Tingnan lang natin mamaya mga inday kasi andyan nila nilagay yung PC. Ayan yung motor ko mga inday. Tingnan natin. Wala sir. Wala ng baba yung wire sa loob niya inday. You will hear the noise over here when you're on the aircon. They may have some. Well, they got some test equipment. They can determine what it is probably when they bring it back. You know, it's a relay or something that's not connecting it. Here's your ground. That's a symbol of something weird. Let's see if I can do it. Who is driving? Someone driving when it's there, yeah. When we have to go somewhere or something. But I'm just in the battery charge and, you know, a car needs to be driven. You know, this is still, The aircon is cold. yes. Hi mga Inday, nababalik na nga si Inday Buryat. So what a full day mga Inday. Pag ganitong umaga mga Inday, chinek ko yung motor. Nagka-problema ako mga Inday kasi ayaw talaga umandar yung motor mga Inday. Kasi nga akala ko sa baha. Tapos kung hindi sa baha, baka sa battery na drain yung battery mga Inday kasi malapit talagang 2 buwan ang na hindi na paandar mga Inday. Tapos nag-research kami dalawa ni Eric mga Buryat. Nasa 3 yung hinala ko. Kung hindi sa baha mga Inday,
sa battery na drain. Kung hindi na drain ng battery, baka daw kinagat ng ilaga yung yung daga, yung wire sa loob mga inday. Kaya ayong ginawa ko mga inday, kasi si Eric palagi talagang nag-encourage sa akin. Yun si Eric sa labas mga inday. Palagi siyang kumakati-kati yung taingan niya mga inday, tapos may mga ano-ano niya dito. So anyway, pinilit talaga ako ni Eric mga inday na mag-contact na lang kami ng towing service mga inday ba. Kaso pagtawag ko dito sa Cebu, ang mga mahal, mahal jud kay mga inday. Yung iba na 2,800, tapos yung iba na sa 3,500. Tapos ikakarga lang yung motor, dalhin doon sa shop mga inday. Tapos pagdala ko naman doon sa shop, magbabayad na naman ako, iba naman yung bayad. So parang sabi ko kay Eric na hindi worth it para sa akin, kasi naranasan ko na noon na mag-itulod ko lang yung motor mga inday ba. So baka magagawa ko yan. Tapos yung kaibigan ko dito na na driver, tinulungan din niya ako. So binayaran ko siya na siya yung motor ko, na siya yung mag-drive na dalhin ako sa malapit na shop para bumili ng battery. Kasi sa research ko, baka na-drain ang battery. Tapos yung normal kasi na battery mga inday is 12 to 13. Pero yung sa akin na battery sa motor ko is 11 na lang, which is malapit na ma-drain. So ako na talaga yung pumunta doon sa shop mga inday. Nagbili ako ng bagong battery. So never pa ako nakapaglagay ng battery sa motor ko mga inay. 3 years na yung motor ko, pero hindi pa ako nakapaglagay ng battery, na ako lang naglagay. Pero pangalawang beses na yan na papalitan ng battery. So this time mga inday, ako talaga yung naglagay. Nag-research lang ako kung paano. Pag taob ko mga inday, paglagay ko na sa battery, sakto yung pagkalagay ko mga inday ba, inuna ko muna yung positive bago yung negative. Pero pag pa-start ko mga inday, pag paandar ko, hindi man Japon mag-andar so nagtanong ako sa guard, hindi bumaha dito nung isang buwan mahigit na wala kami. Tapos sa battery napalitan ko na. So hindi sa dalawa mga inday, doon sa daga ang last ko na naisip mga inday. So ayun, nagpatulong ako kasi hindi gusto ng lalaki na ako yung mag-drive kasi traffic dito mga inday. So nag-anap lang siya ng kaibigan niya na nagtatrabaho dito sa SRP kasi bawal daw magtuwing dito ng may PC ba nga, higot-higot mga inday ba sa motor. So sabi niya, ako lang bahala dito ma'am. Ayan, nag-drive lang ako ng ibang motor, tapos dinala namin doon sa shop. Yun pala mga inday, tama talaga yung hinala ko, kinagat talaga ng daga. Tapos lang mga inday, inayos lang nila doon. Tapos nagbayad ako sa mga lalaki na tumulong sa akin, thank you so much. Tapos umuwi ako dito. Tapos yung sasakyan, may narinig kami na kunting iba yung tunog ng sasakyan, parang ganang mga inday ba. Tinignan namin yung sila mga inday, may wire din na kinagat ng daga. So dinala namin yung sasakyan ngayong hapon doon sa kinuna namin mga inday. Tapos binalik nila. So ganyan palaga mga inday, pag yung sasakyan nyo hindi na paandar na matagal, nag-stagnant lang na matagal mga inday, posible daw na yung area nyo pag pwedeng malagyan daw or mapuyan o sawa, yung mga ahas, kung hindi daga, mga inday pala. Kaya mas mabuti talaga na pinapaandar yung mga sasakyan para hindi daw ma-damage yung mga wiring sa loob. Suggest nila mga inday is magbili daw kami ng rat poison para hindi na daw makapunta doon yung mga daga sa loob mga inday. So sa Eric mga inday, balik ako yung kay Eric. Si Eric is hindi na siya masyadong mga inday, nang kumakain na siya, normal na yung kain niya, pero hindi pa talaga totally na nabalik na yung sigla ng katawan niya mga inday. Until ngayon, parang nakikita ko sa kanya, observe ko sa kanya na nilalabanan niya yung pagod kasi palagi siyang napapagod mga inday. Hindi na nga siya masyadong naglalakad morning. So palagi ko siyang in-encourage na ganun, wag kang magpadala. Simula noong mga inday, so nagkasakit siya doon sa probinsya, gayon na yung nakikita ko sa kanya. So sabi niya na okay lang daw siya, kailangan lang daw niya ng pahinga. Sabi ko, baka sa ilang buwan hindi siya masyadong makatulog ng gabi. So hinayaan ko muna siya matulog hanggang gusto niya mga inday. So ayun mga inday, lang i-update ko sa inyo na si Dudong hindi na nagtatae, hindi na sumasakit yung tiyan niya, normal na yung kain niya. Pero yun nga lang is mahina pa siya. Hindi pa talaga siya totally na 100% talaga mga inday na
okay pa siya. Pero hoping na talagang babalik yung pagka masiglahin niya, yung balik yung sa routine niya mga Inday. Yun talaga yung gusto ko maibalik sa kanya. Maraming salamat sa inyong mga Inday, sa inyong mga suggestions, sa inyong mga advices, ng mga experience din ninyo. And nagbabasa po ako lahat ng mga comment ninyo. Maraming salamat po. And sana po, supportahan nyo din po kami kasi alam ko po na sa susunod ko na vlog is hindi nyo na po masyado makikita si Eric kasi malapit na po siyang umuwi ng US at hindi na po kami magsasama. So hindi po namin alam kung ano yung takbo ng buhay namin. Pero sana po sa patuloy ko po na pag-vlog, hindi man kami magkasama, sana po patuloy pa rin po ang pagsuporta niyo sa akin at sa aming journey dito sa vlogging industry. Huwag kalimutan po mag-subscribe, mag-share, and mag-like sa aming video. Ingat po kayo lahat. Maraming salamat po.